God bless you, beloved. By the way, tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, yung matamis na banal na presensya. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitan ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir. Higit sa lahat sa awitan ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugyan instrumentalists. Salamat sa mga anak mo tapat sa pagkaloob para sa iyong gawain, mahal Panginoon. At sa pag-aaral salita, ikaw magpala, sa ganang kailangan akong magawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again through your word, O God. At amis na saway lahat ka ng kaaway. I bind up of Satan, demons, family, and doubts, opposing his spirit. I command you in the name of Jesus. Cast out the enemies right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise and glory and honor and power belong to our dearest Jesus Christ. Ating Diyos na mapariyan sa lahat. Siya pong dahilan bakit tayo nandito, naglilingkod, na mahal. Pwede natin malapit Jesus. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kailang mga beloved children. I'd like also to greet and acknowledge the presence. Kasama po natin, beloved in-laws, natin beloved Mr. Fox. Good afternoon po sa inyo. Ako sa pagkailang mga kasama. Maraming Pinoon, nabato rin natin mga beloved co-workers, beloved preachers, mga instrumentalists, sa ating webcast crew, sa ating control, sa mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, tinamahal na nandito, magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede natin mga katimang Pinoon. Kindly, pakihanda ating mga banal na kasulatan, lahat, tinamahal, 1 Peter chapter 3, verse 18 up to 20. The emerging of the Antichrist. Yan po ang pag-aralan natin. Ang topic natin, ang paglitaw ng Antikristo. The emerging of the Antichrist. Kindly read 1 Peter chapter 3, verse 18 up to 20. Then pakihanda Genesis chapter 6, verse 1 and 2. Dito po sa unang aklat ni Pedro, Kabanatang 3, versikulo 18 hanggang 19. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagkakahinuhod sa Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na nasa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Amen. Napakahalaga nito, minamahal. Pakinggan natin mabuti kahit mga nasa labas. Kindly, yung ating pandinig. Sana mapakinggan natin lahat, maging yung mga naglalakad natin, mga kapatiran. Minamahal, makinig po muna tayo. Pwede naman na Pinoon sapagkat ang salita ng Diyos ito pa'y pagkain ng ating kaluluwa. Amen? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, sabi ng banal na kasulatan, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Mahal. In fact, ang Word of God ay ito yung dahilan bakit may mundo, bakit dito tayo ngayon, because of the Word of God. Amen? So, pahalagahan natin ito dahil dito po tayo maliligtas. Dito natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon, anong hindi natin dapat gawin, at ano ang ating dapat gawin. Mga ilang buwan nakalipas, so 1 year ago, habang nakaload ako dyan sa dito pang Princess area natin, sa unang panalangin ating mga pastor, then nangusap sa akin ang mahal na Panginoon, kahabagan, di man dapat, only by the prayer of the man of God at mga pastor. I was praying about 5 hours, na mahal.
Mula pa doon sa aking tirahan hanggang dito, ay inabot daw nila 5 oras bago nagsalita ang mahal na Panginoon. Ang sinabi niya sa atin, sa kabagan, sabihin mo ang katotohanan, huwag ka matakot. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kasi bilang isang nangangaral, mahal, minsan natatakot kami, baka may makasakit kami ng damdamin ng ibang tao. Minsan naman, may mga panganib na dapat magsalita ka. Dahil karanasan po natin, nandun kami sa Negros Occidental, particularly Sagay City o Sagay Town, Negros Occidental at that time. Mahal, nilusob po kami na maraming mga tao, mga siga, mga lasenggo, saka yung mga kinakatakutan doon sa bayan na yon o sa barangay na yon, Barangay Sagay o Negros Occidental. Mahal, nilusob po kami, ang dami, about mga 30 persons habang nagpupuri po kami. Dahil nasaktan po sila sa mga pangaral. Akala nila na pinipersonal sila. Hindi nila alam, ang salita ng Diyos, ipangaral sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Di ba? Sabi ng Bible, preach the word in season or out of season. Kaya, dapat talaga sabihin ang katotohanan. Kaya, sinasabi natin ang katotohanan, nasaktan yung mga tao doon. Kaya nilusob kami isang araw, nagpupuri kami ng gabi. May mga pati babae kasama, nilusob kami doon. Mayroon pang isa, namumula yung mata, may malaking itak. Pero, sabi ko, hindi ako pwede matakot. Kasi pag natakot ako, paano yung mga kasama ko? Matatakot doon sila lahat. Kaya, hinarap ko yung maitak. Sabi ko, hindi ako nagtatakot sa iyo. Sa pangalan ng Jesus! Bigla hindi sila nakagalaw, minamahal. Hindi sila nakakilos. At nag-uwian sila, ora mismo. Walang nasaktan sa amin. Hindi sila nakagalaw lahat. Buhay ang Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! After 3 days, minamahal, bumalik yung siga doon. Nasabi ng mga tao doon yung, alam mo yung lumusob sa inyo. Kahit pulis dito, pag mayroon dito, baile. Anong sa probinsya yung baile? Sayawan yun pag pista. Pag sila'y nang gulo sa pista ng sayawan, kahit pulis hindi lumalapit, takot yung mga pulis. Sabi niya, isa yung lumusob sa inyo dyan, kasama dyan. Alam mo yung lumusob mismo, pinakasiga doon, isang araw lumapit, habang tapos ang prayer namin, lumapit sa akin, lumuhod. Lumuhod, binamahal. Sabi, patawarin mo ako. Sabi ko, huwag mo yung mahinatawad sa akin, sa mahal na Panginoon Hesus. Alam nyo bakit? Pagkatapos na lumusob, ilang araw nakalipas, 3 agad patay sa kanila. Sunod-sunod doon naglalamay yung mga lumusob. Siguro naintindihan niya na siya nang susunod. Kaya nang hinatawad, talagang totoo ang Biblia. Every tongue that shall rise against thee in judgment, you shall condemn. Bawat dila daw na magsalita laban sa iyo, hahatulan. Ibig sabihin, pag may nagplano siya na masama, sinabi, sasaktan kita o papatayin kita, yung sinabi niya, yun ang mayayari sa kanya. That was written in the Word of God. Kaya, nanghingi ng tawad, minamahal. Hindi kami taga doon, minamahal, mga dayo lang kami doon at that time. Pero yung mga siga doon, hindi po umobra sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya nothing to fear. Kaya, minsan, mag-alangan ka sabihin ng katotohanan, but we have to go and preach the gospel no matter what. Dahil ang dala natin, hindi ikakasama ng tao. Ito'y magdiligtas sa tao at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Dito nga sa binasa natin, ito nga, the emerging of the Antichrist, ang paglitaw ng Antikristo. Dito nagsimula ang kasamaan ng mundo. Pinamahal. Ito nga, basahin mo na natin, bago yan. Sa 18, ang sabi dyan,
1 Peter chapter 3, verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata na ring ng minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sabi mo? Ang ating Hesus Kristo, pinatay ng mga taong masama. Amen ba? Pinatay sa laman. But, raised to life by the Spirit. Hindi na natiling patay, nabuhay. Diba? Praise the Lord. Kaya pinagpala kayo, basta na, you are a believer of the gospel of Jesus Christ, mamatay ka man, bubuhayin ka muli ng ating mahal na Panginoon. Bubuhayin ka para dalhin sa kanyang piling sa langit. Pag ikaw ay naniwala sa Ebanghelyo at nabuhay ka ng matuwid. Pero pag hindi ka naglingkod, hindi ka nagsisi, hindi ka nagbago habang nasa mundo ka, bubuhayin ka rin para itapon sa kadagat-dagatan na po. Yan ang sinabi ng Banal na Sulatan. Pero kayo na nandito, kahit kayo nanonood sa mga bahay, pag nanampalataya ka sa gospel na may kapangyarihan, minamahal, pag namatay ka, bubuhayin ka muli para magmana ng buhay na wala ng katapusan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya yun, ang ating Hesus Kristo, pinatay at nabuhay mag-uli. Anong ginawa na siya nabuhay? Verse 19. Yeah, okay. Na iyan din ang kaniyang inayaon at nangaral sa mga espiritong na nasa bilangguan. Noong ang Hesus Kristo nabuhay mag-uli, yung kaya spirit, minamahal, nangaral, pumunta sa bilanggo, ibig sabihin, sa mga libingan. Sino ang pinangaralan na ating mahal na Panginoon nung siya'y nabuhay, quickened by the Spirit? Verse 20. Ito yung mga taong pinangaralan niya. Binigyan niya ng chance. Although patay na sila, pero pinuntahan pa rin niya para bigyan ng pagkakataon sapagkat sila ay nadaya lamang. Amen? Praise the Lord. Na ang unang panahon ay mga soil. Ito yung pinuntahan ng ating mahal na Panginoon Jesus nung siya ay nabuhay mag-uli. Pinuntahan ng kayang espiritu, pumunta sa doon sa bilangguan, sabihin, sa mga libingan. Mga soil daw, yung pinuntahan niya, mga soil, sabihin, nag-disobey, hindi naniwala. Na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. So, sa panahon ng Noe, bilyon-bilyon po yung tao yung nalunod sa baha. Yun po yung pinuntahan ng ating malapinong. Kaya lang mga kaluluwa na sa bilangguan, nasa libingan, bilanggo. Bilanggo ng Satanas, siya nang ibig sabihin. Nakabilanggo sila, wala na silang kag-asa, wala silang ligtasan. Pero pinuntahan ng ating mga Pinoon, pinangaralan. Amen? So, bakit po sila? Biro mo, ilang bilyon ng tao, yung panahon ni Noe, 8 lang yung naligtas. Ganyan, nabirasa natin. 8 kaluluwa. Sino yun? Si Noe, asawa niya, at 3 anak niya, at asawa ng kayang 3 anak. So 8 lang sila na naligtas. Bakit sila lang yung naligtas? Yan, mababasa natin. Dito sa Genesis chapter 6, verse 1 and 2, at tuloy-tuloy, pero babasahin natin 1 and 2 lang. Bakit si Noah lang at ang kanyang pamilya yung naligtas sa dilubyo? Bakit sila lang? Kindly read. Genesis chapter 6, verse 1 and 2. Dito po sa aklat ng mga taga-Genesis, Kapitulo 6, may talatang 1 at 2. At nangyari nung magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae, na nakakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuhan ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Amen. Ulitin ko yun na mahal, pakibasa. Pakibalik sa 6.1 ng Genesis. At nangyari ng
magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, ay nangagkaanak ng mga babae. So, 2. Tuloy-tuloy. Na nakita ng mga anak ng Diyos, ang tinutukoy po ng anak ng Diyos yan, yung mga fallen angels. Yung mga anghel na nagkasala, yung tinutukoy. Kasi yung mga anghel na hindi nagkasala, hindi po yan nag-aasawa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya tinutukoy niya mga anak ng Diyos, the fallen angels, yung mga anghel na naging masama. Sumama kay Satan, nag-rebelde sa langit, kaya tinapon sila sa lupa. Yun po, tinapon sa impyerno at nandito sila sa ere, sa kalangitan, sa air, then in the earth. Nandito sila, minamahal. Hanggang ngayon, nandito. Hindi lang natin nakikita. Minamahal. Yun po tinutukoy dyan ng mga anak ng Diyos, mga fallen angels, mga masamang anghel. Yun, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Sila mo? At sila ay nangagsikuhan ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Sa 3, pakituloy. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. 4. Okay, tuloy-tuloy. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao ay nanganak sila sa kanila. At ang mga ito rin ang kanilang makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. So, ang anak ng mga anghel ay mga higante. Hindi basta-basta mga higante, ang lalaki. Yun po, nasa Bible po yan. At proven yan sa history, sa mga nakadiscover, marami nakadiscover na buto ng ang lalaking mga higante. So, proven naman hanggang ngayon, may mga higante pa rin sa mga ilang lugar sa buong mundo. Pinamahal. Yun po ay anak ng mga anghel, yung mga anghel na masama. Dahil sila po ay nagkuha ng mga babae. Yan po, yan po yung nasa Bible. Mahalaga ito dahil dito po nagsimula yung pagsisimula ng Antikristo. Minamahal. Dito po lumitaw yung Antikristo. Dito ang simula ng Antikristo. Kaya pinadaanan natin yan. Ano sabi yan sa 5, verse 5? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parate. Kaya mo? That is the result of marriage between fallen angels and children of men. Yan po ang bunga ng pagsisiping ng mga masama anghel sa babae. Ang lahat ng tao ay naging masama. Naging masama lahat. Nahawaan sila ng kasamaan ng mga fallen angels. 6, ano sabi niya? At nagsisang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Tuloy. At sinabi ng Panginoon, nilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapawid sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Tuloy. Natapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ilang bilyon ng tao na yan nilipol ng Diyos sa magitan ng delubyo. 8 lang. Bakit si Noe? Minsan kasi ang translation sa Tagalog, minsan hindi akma sa original na translation. Ang sinabi niyan sa English, sa Genesis chapter 6, verse 8, sa 9 pala, sa 9. Sa 9. Talo natin sa 9. So, si Noe ay nakasumpong ng biyaya. Kaya sila naligtas ng kanyang pamilya dahil nakasumpong ng biyaya. Katulad natin ngayon, nakasumpong tayo ng biyaya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen?
Ano man mangyari sa mundo ngayon, magkagulo ng mundo, magkagira man, magkaguto man ang mundo, magunaw man ang mundo, lahat ng tao man ay tatak ng dyablo, ligtas ka dahil nakasumpong ka ng biyaya sa harapan ng ating malapay. Ito, 9. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahonan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Sa English, ito man sabi sa English. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. Si Noah raw ay perfect. Ano ibig sabihin ng perfect? Kung i-resist mo mabuti yan, yung salitang perfect na sinasabi dyan, hindi ibig sabihin na si Noah ay perfect ay hindi nagkasala. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kung kukunin mo yan sa original na wika, ang ibig sabihin ng perfect, unmixed, uncontaminated. Hindi nahaluan, yun ang ibig sabihin ng perfect. Hindi na-contaminate yung kanyang pagkatao, kanyang pamilya. Siya lang ang hindi nahaluan. Lahat ng tao nahaluan, kaya sila lahat ay nilipol ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bakit nahaluan? Dahil yung mga anghel, yung kanilang lahi, yung maraming anghel, ay pumasok kanilang lahi sa mga tao. Kaya yung mga tao ay nahaluan yung kanilang DNA. Nasira yung DNA ng tao. Kaya sila po ay nilipol ng Diyos lahat. Pero si Noe, dahil perfect, ibig sabihin, hindi nahaluan ng dugo ng masama, minamahal, siya po ay nakasumpong ng biyaya at niligtas ng ating Diyos na buhay. Yan po ang totoong istorya dyan, minamahal. Kaya nga, diyan nagsimula yung pagiging masama ng tao. Diyan simula. Kaya, hanggang sa ngayon, hindi po tumitigil ang dyablo. Gusto niya talaga sirain yung tao. So, nawala yung mga tao na masama, nalipol, nabaha. Tapos, nandiyan na si Noe, nagpatuloy, dumami ulit ang tao. Hanggang ngayon, dumami ulit ang tao. Anong gusto gawin uli ng kaaway ng dyablo? Ay sirain muli i-contaminate muli yung DNA ng tao. Gusto niya contaminate. Gusto niya uli haluan. Dahil ang ating DNA ay puro yan. Nilikha tayo ng Diyos. We are created in the image of God. Amen? Kaya hindi pwede haluan yan. Pag haluan yan, magagalit ang Diyos. Mapapahama ka. Pag yung nakontaminate yung ating DNA. At yun ang gusto gawin ng dyablo. Sapagkat hindi niya kaya labanan ng Diyos. Ang ginagawa niya, yung nilikha ng Diyos ng tao, yun ang gusto niyang isama sa kanyang kaharian. Kaya, mahalak ng Diyos, mga tao sa mundo, be wise. Nandito na ang Antichrist sa mundo ngayon. Pakibasa. 1 Juan 2:18. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 2, talata po ay 18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling wakas. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Ibig sabihin, ito na yung end time. Ito na yung wakas ng mundo. Yun ang meaning dyan. Sa ibang translation, kung babasahin mo, nasa pagwawakas na tayo ng mundo. Yun ang tinutukoy dyan. Munting mga anak, ito ang huling oras. Ito na yung pagwawakas ng mundo. Tinutukoy. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Pag nandyan ang Antikristo, ibig sabihin, yun na ang end of the world. Pag lumitaw na yan, yun na ang wakas ng mundo. Nandito na ba ang Antikristo? Nagahari na sa mundo ngayon.
ayaw ko magsalita ng ganyan. Pero yun ang utos sa mga Pinoon. Speak the truth, tell the truth. Sabagat sa mga Pinoon, and they shall know the truth, and the truth shall make them free. At malalaman nila ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Saan ka lalaya? Pag nalaman mo ang katotohanan, lalaya ka sa kamamakan, lalaya ka sa apoy ng impyerno, lalaya ka sa iyong kasalanan, at magbabago ka, at magkakaroon ka ng buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pag lumitaw na ang Antikristo, yan na po ang wakas. Yun na yung huling panahon. Yun na ang end of the world. Di ba, alam ano nangyayari sa mundo ngayon? Ano nangyayari? Naka-ready lahat ang digmaan. Nakaumang lahat ang digmaan. Yun ang nangyayari sa mundo ngayon. Sino ang may author? Kahit ito nangyayari, mga pandemic ngayon, sorry to tell you, hindi tayo gusto malakit ng tao. Ito mga pandemic na to, gawa-gawa ng mga antikristo yan. Yan ang katotohanan. That is the truth. Bakit nila ginawa yan? Para kontrolin lahat ng tao sa mundo. Para pahirapan, para patayin ang mga tao sa mundo. Yung talagang purpose. Pero kung tunay ka nililingkod sa Panginoon, God will reveal to you this happening in the world today are the work of the Antichrist to destroy the lives of the people. Pero ikaw na nakasumpo na katotohanan, it is your duty to tell the world that Jesus Christ is the only God. Siya lamang ang paglilingkuran mo. Kahit kamatayan, kahit harapan ng kamatayan, hindi mo pagpalit ang ating mahal na Panginoon. It was written in the Word of God. Dahil ang ating mahal na Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay. Lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, lahat tayo na naglilingkod sa Kanya, naniwala sa Ebanghelyo, mahal, kahit mamatay tayo, tayo muling mabubuhay at dadalhin sa pili ng ating mahal. Kaya nga, sabi naman na pastor, sana napapanood niyo yung mga pinapalabas diyan sa FB na pangaral ng pastor. Sabi ng pastor, for to me to live is Christ, to die is gain. Kasi, ang 1988, minamahal, yung bansa po natin, agawin ng mga komunista. Agawin na nila. Mga pastor na sa Amerika, pinauwi na mga Panginoon para magkrusada. Ang plano natin mga pastor ay dalhin lahat ang kapatiran natin sa Amerika, mag-arkila ng barko. Dahil alam niya na Pilipinas ay aagawin ng communism. That was 1987-88. Totoo yan dahil doon sa NCR nandun kami, puro araw-araw yung may rally, mga pulang bandila, mga communist. At sinasabi nila, aagawin na nila ang bansang Pilipinas. At marami rin komunista nakaupo sa gobyerno at that time. Nung sa Amerika, mga pastor, nagkasakit mga pastor, sabi ng Panginoon, bumalik ka anak, magkrusada ka. Dahil ang plano mga pastor, natakot ako, kaya punta Amerika, mga pastor, natakot daw mga pastor. Gusto ng kapatiran, dalhin doon. Pero nangusap ang Diyos, pinaisip sa Kanya, yung mga cancer, pinagaling, mga patay na buhay, yung mga binaril na kapatiran, hindi tinabla ng bala, pinisig naman na Pinoy. Satanas mo, makatatakutan ko sa mga pastor. No way! Babalik ako para magkrusada. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sabi ng mga pastor, yan sa pangaral niya, mula noon, hindi na siya natakot sa communism. In fact, hinamo niya ang communism. Sabi niya, communism is satanism. Nagkrusada tayo. At pumunta nga yung mga NPA sa Lunita at that time, 1988. Nandoon kami. Pumunta para barilin mga pastor. Nandoon kami. Nakita namin. Pag tutok ng commander sa mga pastor, pagkalabit, hindi nakakalabit. Nanigas ang kamay.
Palakpakan natin, mga Panginoon. Jesus Christ is greater than Satan. Kaya anak ng Diyos, wala ka dapat katakutan. Sabihin mo katotohanan para ang tao maligtas at magmana ng buhay na wala hanggan. Yan ang tinuro na ating mga pastor. Nandun kami. Kita namin yung commander. Nakaganon. Nandiyan sa harapan. Nandun kami. Mga pastor, walang pakialam. Nangangaral lang. Hindi alam, binabaril na siya. Pero hindi pumuputok yung baril. At maraming NPA doon sa likod. Sa crowd, naka-armalite. Nakalagay sa sako ang baril. Hindi lahat nakabaril. Itinutok sa lupa at iyakan sila lahat. Walang isang baril na napumutok. Pinakalabit nila yung pumutok. Tinutok sa lupa at sila'y umiyak. Yung iba napuspos ng Holy Spirit. Iba may sakit. Gumaling pa. Jesus Christ is power. Jesus Christ is love. Jesus Christ is salvation. Jesus Christ is healing. Kaya wala ka dapat katakutan kahit sinong demonyo. Harapin mo dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. Nag-uwian yung mga NPA, nag-testify doon sa Candelaria, Quezon. Bumunta sila doon, may gawain tayo doon at that time, way back 1988. Malit yung gawain natin. Pag-uwi nila doon, sabi nila, pinaputok din baril sa bundok, nagputukan lahat. Pero sa luneta, ni isa, walang pumuputok. Yan po ay power. Nakasulat ba sa Biblia yan? Nakasulat. Pag totoo kang anak ng Diyos, walang sandatang ginawa ng kamay ng tao, magtagumpay laban sa iyo. Amen? Nakita niyo sa yung invitation natin dyan, sa mga nakakaw ng invitation. Sa likod, maraming picture yan. Isa dyan, sa binaril yan, si Brother Jerry Morillo, nandyan, nakapicture yan. Brother Jerry Morillo, kapatiran natin, worker dito. Hinold up. Nung wala may bigay, binaril, malapitan, minamahal. Isang di pa lang. Ang ibinaril, napakalakas na baril. High-powered gun. Puro usok. Nung nawala ang usok, nakita mahal dapper, nakatayo pa rin si Brother Jerry. Nagtakbuhan. Sabi na, anong klaseng tao ito? Anong klaseng tao ito? Hindi man na natumba. Hindi tinablan ng bala. Nagtakbuhan. Nakita niyo sa picture nandyan? Yung damit ni Brother Jerry, butas. Ang balat sunog. Pero bala, bumalik ang bala. Buhay. Jesus Christ is alive. Kaya pinagpala ka na nandito ka. Matagumpay ka. Tiisin mo lang mga pagsubok. Magpatuloy ka. Sigurado yan, magtatagumpay tayo at magmamana na buhay na wala hanggan. Amen? Anong sabi ng mga NPA sa Quezon? Pakisabi kay Pastor Almeida. Kasi dumalo, yung iba doon nagpunta sa church sa Quezon. Kina Brother Edel, yung mga preachers natin doon. Mga kasama natin noong araw. Hanggang ngayon, nandun sila, sina Brother Edel. Kaya tanungin nyo sila pag nakapunta ka sa Candelaria, Quezon. Pakisabi kay Pastor Almeida, totoo pala yung sinasabi niya na mayroong Diyos na makapangyarihan. Pakisabi, balang araw, bababa kami sa bundok at sasama kami sa inyo. Tama, marami tayo ng kapatiran, mga NPA, ngayon nandito na. Dati ang dala baril, ngayon, Biblia. Hallelujah! Amen? Kaya, yan ang mga palatandaan na nandiyan ka sa tunay na gawain ng Diyos. May himala, may kapangyarihan, mababago ka. Di ba? Sabi ng mga Pinoon, hindi lahat na matawag sa akin ay makakapasok sa karya ng langit. Yun lamang gumagawa ng aking kalooban. Sabi na mahal, nandito na tayo sa pagwawakas ng mundo. Nandito na tayo. Nandito na ang marka ng hayop. Kung hindi yan mapipigilan, ibig sabihin, kung hindi yan unless ipag-pray ng man of God, man of pastor na mabura yan sa mga tao. Mawala ang effect. Pero pag hindi, that is already the mark of the beast. Hayagan ko sinasabi yan. Bakit? Sinabi sa atin na malapay noon. Nireveal. Ayaw ko magsalita na hindi ako sigurado. Pero sabi na Pinoon, that is the mark of the beast. What is being injected in the world today is the mark of the beast.
Yan na yan. Mahal. Pero, kapatulad ng panahon ni Noe, mahal, anong sabi diyan, kabinasa natin kanina, naghintay mga Pilipinon habang ginagawa yung barko ni Noe. Naghintay ang mga Pilipinon, ang mga tao ay magsisi. Dahil nangangaral si Noe, mayroon pa kayong chance. Praise the Lord. No? Ilang taon nangaral si Noe? 120 years. Noe preached the gospel in the period of 120 years. For what reason? Para bigyan ng chance sa mga tao na nakontamina ng mga anghel. Ang kanilang DNA nasira, napalitan. They are already destined to die in hell. Once your DNA is contaminated, you are already destined for hell. Hindi ako may sabi. Ang Biblia. Revelation chapter 14 verse 9, nakasulat. If any man receive the mark of the beast, or the image, or the number of his name, wala ka ng pag-asa. Papunta ka na sa imperno. Pero katulad ng panahon ni Noe, lahat sila kontaminado na. Pero naghintay pa rin ang Diyos na mangaral at sumakay sila sa barko. Pero hindi sila naniwala. The same is true today. Lahat ng tao, winawarningan. Nakatanggap ka man yan, minamahal. Nakaturukan ka na sa mundo ngayon. May pag-asa ka pa. Lumapit ka. May pag-asa ka pa. Believe the gospel of Jesus Christ. Pag hindi ka naniwala, wala ka ng pag-asa. You will be thrown into hell, where worms dieth not, and the fire is never quenched. Revelation chapter 14, verse 9 and 10. Pag nakatanggap ka ng mark of the beast, kasi daya yan. That is deception in the Word of God. Nakasulat sa Biblia, daya yan. Pag nakatanggap ka niyan, either you will die, or you will die physically, or you will die in hell. Pakisabi, pakibasa. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 14, versikulo 9 at 10. At ang ibang anghel ay ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi na malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Amen. 11. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailan paman, at sila'y walang kapahingan araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Sasayin natin, sa 9 naman. Sasayin natin. Para malinaw, kayo po na nanood sa inyong mga bahay, na mahal, this is a solemn warning to every one of you. Pag nagpatuloy ka dyan, hindi ka nagsisi, mapapahama ka. Walang tago-tago yan, diretsuhan yan. At hindi tayo natatakot. Kahit sino pa makarinig, we will declare the truth. Dahil may malasakit tayo sa Diyos at sa kapwa natin. Hindi gusto ng Malapino may tao mapunta sa impyerno. Ayaw niya. Gusto niya lahat magsisi. Paano magsisisi kung wala magsasabi ng katotohanan? Amen? Mahal ng Diyos lahat ng tao. Pero, kailangan magbago ka. Pag hindi ka nagbago, mapapahaba ka. Yan ang sinabi ng Biblia. Ano ang sabi dyan? At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, ang tinutukoy dyan hayop yung Antichrist. Tao kasi yan. Yung hayop tinutukoy dyan, kung basahin ang Biblia natin, tao. Tao. Pero ang tawag sa Biblia, hayop. Bakit? Ugali niya hayop. Masama siya. He wants to destroy the lives of the people of the world. Sino yung tao na yan? Kinasihan ng demonyo mismo. Kung paano ang Diyos ang mga nanampalataya ay kinasihan ng Banal Espiritu, ito naman mga sumasamba, ito naman na hindi niwala sa Diyos, katulad itong hayop, ay kinasihan naman ng demonyo mismo. Hindi ako may sabi, minamahal, huwag kayong masaktan. Kayo nanonood, huwag kayong masaktan. This is the truth. This is your last chance. Pag hindi ka naniwala, kawawa ka. Kung hindi totoo ito, hindi ako magsalita dito. Dahil
marami magagalit sa iyo. O maraming hahanting sa atin. Hindi tayo natakot. Bakit? Ang Diyos natin, buhay na makapangyarihan. Ilang bisis lang nga, drive ako dyan. May mga sumusunod sa akin ng mga sasakyan. Hindi ako nilulubayan. Siguro napakarinig yan dito. May nagdadad ako dyan. May mga itim na sakyan, sinusundan ako. Saan ako lumiko, sinusundan ako. Huminto ako, lumabas ako. Nagtakbuhan sila, marurot. Hallelujah! Praise the Lord! Ako lang mag-isa, nagdadrive ako dyan hanggang doon sa bayan. Ang dami sumusunod sa akin, 2 van ng mga itim. Nakatindi, di makita. Sunod na sunod. Alam ko na to. Either mga martyr, mga killer to, o ano to. Mga tao to ng Antikristo. Hininti ko sa sakyan. Inabangan ko. Ngano ako? Ang bilis! Dumiritso! Natakot! Buhay ang Diyos natin. Tingnan natin kung sino, gusto ko makita. Gusto ko makita talaga yung power ng Diyos. Lumabas ako sa sakyan. Hinabangan ko doon. Takbuhan! Kanina, sunod ng sunod. Lumabas ako. Nagparurot ang takbo. Bakit? Kasama natin ang mga anghel ng ating mahal na Panginoon. Sabi naman na pastor, ina-assign namin kayo sa iba't ibang probinsya. Mangaral kayo. Anong tinuro namin sa inyo? Huwag kayong matakot. Kasama ninyo ang Diyos. Tell the truth. Dahil mahal ng Diyos ang mga tao, sabihin mga katotohanan, huwag ka matakot. Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi totoo, hindi ako susunod. Ilang beses na ako inasign sa mga lugar na puro ang tao doon, araw at gabi, may dalang baril sa mga liblib na lugar, nakarating na ako dyan. Yung mga baril doon, kala mo, ordinary lang. Marinig mo, may puputok, may patay. Ganun lang nangasay natin ang lugar. Pero, ni minsan, hindi tayo pinabayaan ng ating malapay. Hinahamon kami. Sa mga probinsya na puntahan, hinahamon kami. Babarilin namin kayo. Wala lang kami, nagpupuri lang kami. Yung nagsalita, after 1 week, yun ang binaril, patay. Totoong Biblia, bawat dila na magsalita labang sa iyo, kung ano sinabi niya, yan ang mangyayari sa kanya. Kaya, nothing to worry. Amen? Kaya nga may manlog natin mga pastor para tayo maglingkod ng totoo sa mahal na Pinoon. Dahil ang ating pupuntahan hindi lupa, langit. Huwag mamahalin ang mundo na ito. Do not love the world and the things of the world. Love God, love Jesus Christ. Dahil lahat ng bagay nandoon. Dito, kayamanan dito, nananakaw pa. Nawawala. Pero ang kayamanan sa langit, hindi nawawala. Kaya, maglingkod ka talaga ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Ano sabi yan, di ba? Kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan. Ito, pag sinabi sa Biblia, sumamba, sumunod, pareho lang. To worship and to follow are synonymous in the Word of God. Pag sinabi sumamba, sabi sumunod. Sumamba ka sa Antikristo, sumunod ka sa larawan. Mamaya, balikan natin kung may time. Anong tinutukoy na larawan? At tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay. Tuloy. 10. Yung sumunod sa Antikristo, tumanggap ng tanda. Ayun yung tanda. Nilagay na nga sa mga tao sa mundo ngayon. Nilagay na yung tanda. Hindi alam na marami. Dayang-daya ang mga tao sa mundo. Pero, pag nagpala ka, pag naglingkod ka ng totoo sa katotohanan, may pag-asa ka pa. Pero pag hindi, wala ka ng pag-asa. Lahat ng tumanggap ng tanda ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Galit na galit ang Diyos. Bakit naniwala ka? Dahil tatakutin ka lang, hindi ka na makapagbenta, hindi ka na makanegosyo, hindi ka na makakain, you cannot buy anymore, you cannot travel anymore. Yan lang, ipagpalit mo ang langit. Magagalit ang Diyos. Napakababaw na pagkakilala mo sa Diyos. That is an insult to God. Sa Biblia,
Yung mga prophets ay pinatay. Sila Pablo pinagutan dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tayo hindi napapugutan. Tumayo ka lang sa katotohanan. Kaya ka proteksyonan ng Diyos. You can be protected by the angels of God. Kaya magagalit ang Diyos. Insulto sa Kanya. Pagkain lang. Negosyo lang. Travel lang. Hindi. Tatanggalin ka na sa trabaho dahil ayaw mo sumunod. So what? Ditanggalin mo. Bakit? Ang Diyos kaya magbigay sa iyo ng pagpapal. Kaya nga galit ang Diyos At siya ay pahirapan na apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Lahat ang tumanggap ng tatak ng Antikristo. And that mark is now being injected in the world today. Do not believe the deception of the devil. Ang mga Antikristo nandito na. Nandito na. Anak ng Diyos, hawakan mo ano nasa iyo para hindi kunin ng sino man. Paglaban mo, no matter what. Kung nakatanggap ka na yan, detoxify mo yan. You fast and pray. If you're a Christian who received the injection, detoxify it by fasting and prayer. Patatawarin ka at huwag mo nang ulitin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ako ba may sabi niyan? Ako may sabi? No! Hindi ako may sabi. Diyos mismo nagsabi. Nirebel. At sa kapanin ng Noe, the same, pareho. All the people, billions and billions of people in the time of Noah was contaminated. Ang kanilang DNA na wasak dahil inaluan ng masamang mga anghel. The same is true today. Ang mark of the beast ay sisirain ang DNA mo. He will kill you and destroy your DNA. Hindi po literal yung mark of the beast sa noo at saka sa kanang kamay na itatatak. That is not literal. That is symbolical. Yung nilagay sa katawan ninyo, yun na yun. Kayo nanonood, pero may pag-asa pa kayo. Katulad pa na Noe, habang ang ginagawa yung barko ni Noe, nangangaral ang Diyos. Sabi ng Biblia, and God waited these disobedient people. Naghintay ang Diyos habang ginagawa ang arka, pero hindi sila lumapit. Pero sa lahat ng lumapit, kayo ay mayroong pag-asa. Palakpakan natin malapit. God is a righteous God. Diyos na matuwid. Hindi niya papahamak ang tao na walang bibigyan ng warning at chance. Hindi gano'n ang Diyos. Siya napakabait, napakamatuwid. Kahit na nagkamali ka, you will be given a chance by our Lord Jesus Christ to come back to Him. Pero pag ayaw mo pa rin, decision mo yan. Ikaw na ang bahala managot yan. Pero hanggat may time pa, hanggat na nanawagan ng mga Pinoon, bumalik ka na. Magsisi ka na. Detoxify what is injected in your body. Detoxify it now! Pag hindi, kawawa ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sa mga unbeliever, the only detoxification is to believe the gospel of Jesus Christ. Once you're baptized in the name of Jesus, your sins will be washed away. You will be forgiven. Patatawarin ka, ilinisin ka lahat. But if you're a Christian, you have to fast and pray and cry to the Lord. And God will forgive you. Hindi ako may sabi niyan. Mahal. Do not be offended. Yan ay salita ng Diyos. God waited the people, the billions of people at the time of Noah. God waited for them to repent para magsisi. But they did not repent. They did not repent. Hindi po sila nagsisi. Kaya sila ay nalunod sa baha lahat. Sino naligtas? Sino wala? Saan po kayang pamilya? Yung hindi lang kontaminado, yun lang ang dadalhin sa langit. If you are contaminated, you will not enter the gates of heaven. But if you're a Christian, you will be given a chance. You pass and pray. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kasi Antikristo nga yan, the number one weapon of the Antichrist, or Satan himself, his number one weapon is deception. Dadayain lahat ng tao.
Magbabasa ka ng Biblia, lahat ng tao sa mundo dadayain through medicine. We will be reading that next time. Dadayain ng tao through medicine. Yun pala ay mark of the beast. Pag hindi ka nagbabasa ng Word of God, you not pray and fast, madadaya ka. Pero salamat ang ating mga pastor. Kahit sa una pa, sinasabi na sa amin, do not receive the mark of the beast. Di bali, patayin ka. Di bali, dahil pag matay ka dito, pupunta ka sa langit, magmamana ng buhay na walang. Pero kung malakas ang panampalataya mo, lumalaban ka, hindi ka kaya patayin ng sinuman. Sila ang mapapahamak. Lahat ng aanting sa'yo, sila ang mapapahamak. Because Jesus Christ is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! We are in the last days. Pag nandito ng Antikristo, ibig sabihin yan, katulad binasa natin, that is the end of the world. Ibig sabihin yan, just by and by, the end of the world will come. Pero before that happens, the war will happen, bago magkagulo ng mundo, ang church ay dadagitin buhay ng ating mahal na Panginoon. Kapinagpala tayo. Maraming pagsubok dito. Maraming mga kahirapan dinaanan kayo. Maraming dito pinagpala, pero bago kayo pinagpala, kayo mismo nag-testify. Di ba kanina, Sir SP, nag-testify. Nagtitinda lang sa ng gulay para makakain. Hindi sila makapag-aral ng sabay-sabay. Because of the poverty that they come through habang sila naglilingkod. Pero hindi sila tumigil. Kahit naglalakad sila, sumasakay ng jeep, hirap na hirap sila, walang pamasahe. Sila ay tumupunta sa gawain na malapit noon. Ganun ang Diyos kabait. After the sufferings, you will be blessed by the Lord. Katapos mo magtiis, magpapalain ka. Katapos ang kahirapan sa mundo, pupunta ka sa piling niya na wala ng kamatayan. Hallelujah! Amen? Walang pamasahe, walang pagkain. Ngayon, nagbibilang ng mga sasakyan. Ganon ang Diyos. Ganon sa kabait. Yun nga lang, ang Diyos natin mapanubok. Susubukin ka kung hanggang saan ka talaga iibig sa Kanya. Kaibigin mo talaga malapay noon, kahit na masakit sa'yo, kahit na sasaktan ka, love the Lord. Kahit na mawalan ka na lahat ng bagay sa mundo, love the Lord. Bakit? Ang nais mawalan, magkakaroon. Ang nais magkaroon, mawawalan. Nais mo magkaroon ng buhay dito, pinabayaan mo ang Diyos. Nais mo magkaroon ng buhay, hindi mo sunod ang kanyang kalooban, mawawalan ka ng kaligtasan. Pero nais ka mawalan dito, magkakaroon ka ng kaligtasan sa piling ng Diyos. Nahanda ka mawalan, di bali na mawalan. Basta ako'y maglilingkod. Susundin ko yung kalooban. Hindi ka naman mawawalan talaga. Ang dami kapatid na nag-testify. Ha? Tumatawag dito sa ibang bansa. Kuya, anong gagawin ko? Ito, from Canada, ha? Tatanggalin ko sa trabaho dahil ayaw ko magpa-inject. Sabi ko, di tanggalin ka. Do not receive. Diretsuhan na salita. That is the mark of the beast. Wala. Pagkatago-tago pa. O, di sila tumanggap. Sabi ng mga kasama niya, ano ka ba, sister? Ano nang kanahanap buhay mo ngayon? Tanggal ka na. Pag-uwi sa bahay, sabi ng asawa niya, wala kang kwentang babae. Pinagpalit mo ang trabaho mo sa church ninyo. Siya umiiyak, hindi kumikibo. After how many months, ano nangyari? Binigyan siya ng posisyon, manager sa isang kampanya. Sabi sa akin, Kuya, pinag-aagawan ako ng trabaho dito, ang dami humabal sa akin. Ako lang umaayaw. Kanya ng Diyos, pag pinaglaban mo sa, ikaw ay paglalaban din ng ating mahal na Panginoon. You do not be afraid. Kung matakot sa tao, ang Diyos mo, buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ayaw ng Diyos sa mga duwag. Ayaw niya. Gusto niya yung lumalaban sa katotohanan. Laban hindi para sa masama. Ilaban ang katotohanan dahil si Jesus Christ ay isang mandirigma. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is a mighty warrior. Sa Biblia.
He make war in righteousness. Siya mandirigma ng katuwiran para puksain lahat ng masama sa mundo. Lahat ng warningan, magsisisi kayo ng mga tao, warningan kayo. Pero pag hindi ka pa rin magsisisi, He is a mighty warrior. He will destroy all the evil in this world. Hindi ako may sabi ng Biblia. Ang Diyos napakabait, namatay sa krus para sa atin. Pero pag hindi ka pa rin nalapit, kawawa ka sa bandang huli. You have given a chance. You have been loved by the Lord. So many times, tayo nagkakamali, you will be given a chance time and time again. Pero pag magpapatuloy ka dyan, kawawa ka. Kaya pinagpala kayo, dahil alam ko, lahat kayo ay umiibig sa ating mahal na Panginoon Jesus. Habang tayo maawit, as we sing, hallelujah. Kaya hindi pagkayandaan mga instrumentalists. Habang ginawit natin ang awiting ito. Mga baguhan, bibig kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Lumapit kayo. God loves us so much. Suffered and died in Calvary for us. Gusto niya lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Ayaw niya na mapapahama ka. Gusto niya lumapit ka at tanggapin mo siya bilang salita o pagligtas. Hallelujah. Dakilang pag-ibig. Hallelujah. Dakilang pag-ibig natin, mga Pinoy. Habang may panahon pa, ngayon ka na maglingkod. Hindi mo alam ang bukas. Hindi po natin alam ang bukas. Ano mangyayari? Alam natin ngayon. Kaya ngayon na tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Nanangkapasit sa tuwina at pagbatan. Di pinapayaman kailanman.
Sisisitahin naman. Habang nanawit tayo panawin. O Panginoong Isus, mula sa kadiliman, ilaw mo at pinahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inaasam, ako ay tulungan. Napasunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Isus, mula sa kadiliman, inang mo at pinahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Isus, mula sa kadiliman, inang mo ang pinahal magpakailanman. Ikaw ang kapalit ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inaasam, ako ay tulungan. Napasunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Jesus. Mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Isus, mula sa kadiliman, inang mo at pinahal magpakailanman. Inang mo at pinahal magpakailanman. Inang mo at pinahal magpakailanman. Pinagpala kayo natin, mahal na Panginoon. Sa panalangin ng ating mahal na pastor, kahit saan tayo pumunta, iniingatan tayo. Pag umiyak ka, may problema ka, tutugon ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya maglilingkod ka sa mahal na Panginoon Jesus, magpapatuloy ka. Kahit ano mangyari, dahil may pangako ang mahal na Panginoon. Pagpapala para sa iyo at buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Mga sakripisyo natin,
Papalitan yan ng kaligayahan ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kahirapan dinaranas ninyo habang kayo naglilingkod. Papalitan yan na maraming pagpapala ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ang sayangin ang pagkakataon na binigay ng mahal na Panginoon sa inyo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon na ang araw ng pagtanggap. Ngayon na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung nahulog ka sa kasalanan, ngayon ka na magsisi. Mabait ang mahal na Panginoon. Bibigyan ka ng pagkakataon para muli ibalik sa kanyang banal na kalooban. Sa mga baguhan, bago tayo manalangin, ngayon na nakadalo, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ayaw niya na mapahama kayo. Dahil ang buong mundo ngayon ay nadaya na, nilagyan na ng tatak ng hayop, tatak ng diablo. Nadaya ng mga tao. Pero kayo na nandito, you are given a chance by the Lord. Nandito ka para bigyan ng pagkakataon, tanggapin siya, para ikaw ay patawarin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Gusto niyo maligtas sa virus, sa mga virus na nagkalat, mga daya sa mundo na nangyayari, mga pagpatay ng mga tao sa mundo. Pinapatay ang mga tao, tinatago ang mga balita, kawawa yung mga tao. Pero ikaw na nandito, pinagpala ka. Ikaw ay niligtas ng Diyos. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Gusto mo maligtas sa impyerno, gusto maligtas sa tatak ng hayop, tatak ng Antikristo, gusto maligtas, isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Anong ebanghelyo? Anong ebanghelyo? Mabuting balita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Nagtagumpay laban sa kasalanan. Nagtagumpay laban sa kamatayan. Yan pa ebanghelyo. Ang ayang dugo na nabuo sa krus, yan ang naghugas sa ating kasalanan. Pagtanggapin mo sa ngayon, papasok sa sayo, patatawarin ka. Yan kaya, believe the gospel. Yan ang unang reglamento ng kaligtasan. Maniwala. Ikalawa, kailangan ng tao pagsisisi. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan, paglayo, pagtakwil sa masama. Yan po ang pagsisisi. Ayaw mo na magkasala. Yan po ang pagsisisi. Yan ang ikadalawa. Ikatlo, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May tubig tayo dyan. Kayo na mayroong, anong nakalagay sa katawan ninyo, anong klase niyan, anong in-inject sa inyo, anong klase mayroong kayo, may sakit kayo, anong problema. Pagbautismo kayo mamaya, pag-ahon nyo, magaling na kayo. Pinatawad na kayo. Hindi ako may sabi, Word of God. Dahil nandito kayo sa totoong simbahan ng ating malapin. Totoong church. Kung hindi totoo, Sister Calderon, sino ba yun? Sister Calderon? Teresa May Calderon, hindi totoo. Pumasok dito, puro sugat ang katawan, psoriasis. Parang ketong, pumasok dito. Ang lahat ng damit niya nakadikit. Pati mukha, puro sugat. Pumunta sa albularyo, lalong dumami. Dumating dito, nilubog sa tubig, pag-ahon, magaling. Malinis lahat. Buhay ang Diyos. Hallelujah! Mami Cristeta Soto, nandyan ba? Nanay Cristeta Soto, nandyan. Pumunta dito, nakabrace na bakal, hindi makalakad, hindi makatayo. Nilubog sa tubig, pag-ahon, ayan. Naglalakad. Jesus Christ is alive. Jesus Christ is God. Jesus Christ, the greatest healer. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, oh. Walang sinungaling pupunta sa langit. Ayan, si Mami Cristeta, hindi nakakalakad yan. Nilubog sa tubig, biglang naglakad. Ano ibig sabihin yan?
Totoong gawain ito. Hindi gawain ng tao ito. Gawain ito ng Diyos na buhay. Si Jesus Christ mismo nandito. Eh, wala kang dapat katakutan. Maglingkod ka ng totoo para magmamana ka ng buhay na wala hanggang. Pabautismo kayo, mga daguhan, para gagaling kayo, parang pangalan niyo isulat sa aklat ng buhay. Hindi po kayo sasali sa reliyon. Hindi po reliyon ito. Dahil ang reliyon sa mundo, ilang piraso? 10,000 religions we have in the world. Kung totoo yan, sana walang kriminal, sana walang addict, sana walang hold-upper, sana walang rebelde. Eh, lahat ng masamang tao, may reliyon yan eh. Kung totoo yan, sana mabuti ang tao. Pero hindi reliyon kailangan mo, si Jesus Christ ang kailangan mo. Tanggapin ang mahal na Panginoon, itaas mong kamay, mga baguhan, maging sa mga webcast viewers. Tanggapin ang mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon Jesus na nagmamahal sa inyo ng tunay. Ang tunay niyong kaibigan. Kahit tinakwil ka ng lahat ng tao, pero ang mahal na Panginoon Jesus, hindi ka tatakwil kahit kailan. Basta lumalapit ka, hindi ka itataboy. Sundin niyo ang panalangin ito na galing sa puso ninyo. Dakilang Ama sa langit, ako po'y naniwala na ikaw ang Diyos na lumalang at langit at lupa. Ngunit ika'y nagkatawang tao, ang aming mahal na Panginoon Jesus. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay muli para sa akin, para ako iligtas, mahal na Panginoon. Ay yung banal na dugo na buhos sa Kalbaryo para linisin ako sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, naniwala ko sa iyong Ebanghelyo, yung pag-ibig sa akin. Naniwala ko, Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula po ko namulat hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos na ng hari na aking buhay. Gawin mo po kung tuwin na Kristiyano. Iligtas mo po ako sa na aking mahal sa buhay. Sinatanggap kita ngayon, Mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen. And amen. And amen. Nakilala man sa langit. So nang dalangin namin ginagalang, Mahal na Pastor, ang iyong propeta sa huling kapanahunan. Patawarin mo lahat ang tumanggap siya sa hapong ito. Isulat yung kanyang pangalan sa laklat ng buhay. Yun yung po silang tunay na Kristiyano. Isa na sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay walang kaan. Save them, Lord, and their families. Write them in the book of lives. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Lahat na may sakit na mahal, ipatong ang iyong kamay sa iyong ulo. Kung may sakit kayo, anong klaseng sakit yan? Kahit cancer pa yan, kayang-kaya paghilingan ng mahal na Panginoon Jesus yan. Ilagay ang kamay sa ulang isa sa bahagi ng katawan kung saan ang sakit. Manalangin tayo ngayon sa ulang dali, mga pastor, gagaling kayo. Walang imposible. Sabagat sa magitan kayong mga latay, tayo pinagaling. Nung so Kristo ay nahirapan, nilatigo. Yung sugat na yan ang nagpagaling. Sa ating mga sakit, yan sumampalataya ka. Opo, manapin ang sunang dali, mga pastor. Lahat na may sakit sa hapong ito. Pagaling ka lang masakit. Cancer, leukemia, diabetes, COVID, Omicron, monkeypox. Lumayas kayo. Buhay ang Diyos. Jesus Christ is the greatest God, the greatest physician. Pagalingin mo lang may sakit. Ay may mga problema na dumaraan ng mga kahirapan, pagpalain mo sila. Bless them, O Lord, and heal them. In Jesus' name. In the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, COVID, kahirapan, inutusan kita, lumayas ka ngayon din. Malak ng Diyos. In Jesus' name, be healed, in Jesus' name. Demons of sickness, I command you, in Jesus' name. Kasal, the children of God, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Be healed, in Jesus' name. Magaling na kayo, pinagpala na kayo, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo, pinagpala kayo at magaling kayo? Pasalamat tayo. Thank you, Jesus. Thank you. Magpasalamat kayo, minamahal. Saan tayo? Salamat, mga Panginoon. Tumalon tayo, sumigaw tayo, tumisas, malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik na po kayo sa mga puan. Pagpalain ka natin, mga Panginoon Jesus, sa ating mga
ating pag-iwalay sa ating closing prayer, meron po tayong mga announcement. Sa special offering po natin mamaya, kailangan po natin ng financial na mga bagay sa ating, karagdagan pa sa ating crusade na mahal. Kaya magbigay po tayo sa ating special offering. We need more financial na mga bagay para sa krusada. Salamat sa mga Pinoon, sa mga kapatiran natin na sumusuport. Iba, hindi man sila nakasupport ng financial, sa prayer. Ayan, magandang bagay yan. You pass and pray. Kaya pagpalain kayo lahat, ating na mga kapatiran, by sa manonood sa atin, pagpalain kayo sa inyong mga financial support. At lahat po ng mga natanggap natin ay nakasulat po yan. Hindi pa natin na ipaskill dyan, pero later, siguro, later, saka pala natin yan kasi yung iba, mayroon pang nagbibigay pa para lahat may sulat natin yung mga nagbigay, tumulong, sa mga hindi naman tumulong, pagpalain pa rin kayo dahil siguro sa pagsubok pa kayo, kaya ganon. Pero alam ko lahat tayo willing na mag-support. Amen? Wala naman na Pinoon. Pero yung prayer ninyo, malaking tulong pa rin yun. Kaya, isa lang po tayo sa katawan ng ating mahal na Panginoon Jesus. At bago ng ibang announcement, tayo po muna ay dumako sa ating special offering. Hindi naman po yan pilitan, pero sabi nga ng Barasulatan, the more you give, the more you will receive. Habang nabibigay ka sa gawain ng Panginoon, lalo ka naman tatanggap na maraming pagpapala. Habang nanalangin tayo, beloved Brother Hernan, Villar, Brother Hernan, panalangin natin special offering para po sa krusada natin sa August 20 and 21. Dahil marami pa po tayong gagastusan. Malaki na po yung nagastos natin. Daan-daan libo na po nagastos natin. Himala yun. Saan nanggagaling? Kayo ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Amen? Beloved Brother Herman. Magkaisa po tayong manalangin sa ating special offering. Hallelujah. Opo, magpanama, Diyos na maraming sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po kami sa pagkaloob ng special offering. Mahal na Panginoon, sa mga matapat na magkaloob, mahal na Panginoon, ibalik niyo po itong makalibong wisis, mahal na Panginoon, at sa mga walang maipagkaloob dahil sa kawalan, mahal na Panginoon, bigyan mo silang pagkakita pang silang po ay makabahagi sa pagkaloob ng special offering, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat, mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin sa matamis at magkabiring pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang paanyaya. Ikaw ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, mga karamdamang wala ng kagalingan, bulaga, pipi, bingi, o pilay? Kayo ba'y may marital at mabibigat na problema? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Nais ba ninyong magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Attend Jesus Miracle Crusade International Ministry, Baliwag, Bulacan, Spiritual and Revival Crusade, August 20 and 21, 2022, 1 p.m. onwards at Baliwag Star Arena in front of SM Baliwag. Inibig kayo ng Panginoong Hesus. Kayo kaniyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamagitan ng panalangin ni Evangelista Golden T. Almeida. Admission is free.
God bless you, minamahal. Pagpalain kayo na ating mahal na Jesus. Ang ating pong Wednesday service, yan po ang pinakalas na gawain natin before ng crusade. Sabado-linggo, doon na po tayo sa Star Arena. Doon na po sa krusada. Wala po tayong gawain dito sa Sabado at saka sa Linggo. Pero sa Wednesday, may gawain pa po tayo dito. Alauna, sabay na po ng overnight. 1 p.m. to 10 p.m. ang gawain natin. Pinagsama na po natin yung overnight. Kaya sa Wednesday, magbaon na lang po kayo. Dahil alaunang gawin natin, alas 10 tayo matatapos. Dahil iba testimony na, parang diretso na overnight. Kasi Webes, busy na po tayo. Biyernes, lalo na. 2 days yung preparation natin. Then meron po tayong motorcade sa Friday. Sa Webes, marami bang ayusin. Kaya ang Wednesday natin, 1 o'clock ng hapon, matatapos tayo alas 10. Kasi wala na po tayong overnight prayer. Kaya dire-diretso na. Okay ba sa inyo yan, minamahal? Magbaon kayo, yung mga nagugutom, pero yung gusto mag-fasting, maganda yun. In fact, marami na nagpa-fasting dito. Puri natin malapin noon. Kahit bukas, simula na rin ng mga workers dito, fasting. Tuloy-tuloy na yung iba. Iba na po, nagtutuloy-tuloy na, last week pa. May mga nagtuloy-tuloy na fasting. May mga ibang choir members, mga finance choir, mga youth choir, lahat po ng mga choir members, minamahal, mag-alay po kayo ng fasting. Puri natin malapin para sa krusada ng ating malapin Jesus sa panguna nating mahal na pastor. Puri natin malapin noon. Kaya inulit ko po, Wednesday natin, 1 o'clock to 10 o'clock. Kasi wala na pa tayong overnight prayer. Amen ba, minamahal? Puri naman ang Panginoon. Then, mayroon pong practice right after ng closing prayer ang children's choir ngayon. At saka, may meeting na rin ang mga magulang na mga children's choir members. Mayroong meeting yung mga magulang. Right after ng ating closing prayer. Then, finance choir, doon na lang po, may meeting tayo, mabilis lang. 1 minute o 2 minutes, dyan lang sa may puno lang mangga dyan sa labas. Katas ng closing prayer, mga finance, dyan lang tayo. So, dyan sa may puno ng mangga, lahat ng finance choir, may meeting tayo, 1 minute, pinakamahaba, 2 minutes. Naman. Kaya, right after the service. Kaya, naman, sa Sabado-Linggo, yun na pang crusade dito sa Star Arena, Baliwag, Bulacan. Purihin natin mga Pinoon. Sa dalangin ng ating mga pastor, ang beloved family, alam ko na yan ay bibigyan ng Diyos na malaking tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Maraming tagumpay bibigyan ng Diyos sa krusada. Kaya tayo po'y makipagkaisa. Purihin ang ating manaman. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Mga bisita po natin, magpabautismo kayo naman. Huwag kayong uuwi na yung bautismoan. Sayang yung pagkakataon. Hindi po kayo namin hinikayat na sumali sa isang reliyon. No. Ang sabi ng Biblia, Ebanghelyo ang kailangan ng tao. Para maligtas ka, nangyayari sa mundo, you need the gospel of Jesus Christ. Bautismo kayo, hindi para maging kasali sa isang grupo, hindi para maging kasali sa isang reliyon, kundi para maging kabahagi ka ng kaligtasan na pinangako ng ating mahal na Panginoong Jesus. Beloved Brother Andy, andiyan po ba? Beloved Brother Isidro Capili sa ating closing prayer. Pwede natin malapit. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Dopi. At tayo po yung manalangin, mga mahal, mapagpalang masalangin, abang namin banal na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan namin, pinakamalaping Jesus, maraming salamat malapang sa kagalakan at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ang tagumpay po ng aming Sunday service, ang linggo naming pananambahan malapang sa araw na ito, malapang sa bahagi po naman ng pag-awitan ng Joyful Song sa Solemn Song, mga bahagi po ng mga patuto, mga mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa inalay na yung mga aawit, mahal na Panginoon,
Simula sa mga bata, mga namahal, hanggang sa pinakamatanda, mga namahal, na inalay sa iyong awitin sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mga Panginoon, na patuloy lang. Ikaw ay nasa aming lagi, mga Panginoon, kasama ka namin palagi, mga Panginoon, at sa salita ng buhay na dinala ng mga ngaral, mga Panginoon, na nagsilbi, mga Panginoon, na aming natutunan, aming kalakasan, naging pagkain naming mga kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa gaganapin mong krusada, Panginoon. Pagkaisahin mo kami lagi, Panginoon. Hallelujah. Para makapag-akay ng marami pang kaluluwa, Panginoon, sa banal na paanan. Hallelujah. Panginoon, sa pansamantala namin pag-iwalay. Iwalay mga bawat isa sa amin, ngunit yung dakil at banal na pag-ibig mo para sa amin ay patuloy mong ibalot, Panginoon. Panghawakan mo po kaming lahat hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. Madatnan mo kaming mainit na naglilingkod sa iyo. At sa unang dalangin namin, beloved Pastor Wildes Rad Almeida, aking samad dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isang paanyaya. So much. Other Jesus loves you more. Hallelujah. Ikaw ba'y may karamdaman? Katulad ng cancer, leukemia, diabetes, mga karamdamang wala ng kagalingan, bulaga, pipi, bingi, o pilay. Kayo ba'y may marital at mabibigat na problema? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Nais ba ninyong magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Attend Jesus Miracle Crusade International Ministry, Baliwag, Bulacan, Spiritual and Revival Crusade, August 20 and 21, 2022, 1 p.m. onwards at Baliwag Star Arena in front of SM Baliwag. Inibig kayo ng Panginoong Hesus. Kayo kaniyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamagitan ng panalangin ni Evangelista Golden T. Almeida. Admission is free. Isang paanyaya. Ikaw ba'y may karamdaman? Katulad ng cancer, leukemia, diabetes, mga karamdamang wala ng kagalingan, bulaga, pipi, bingi, o pilay. Kayo ba'y may marital at mabibigat na problema? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Nais ba ninyong magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Attend Jesus Miracle Crusade International Ministry, Baliwag, Bulacan, Spiritual and Revival Crusade, August 20 and 21, 2022, 1 p.m. onwards at Baliwag Star Arena in front of SM Baliwag. Inibig kayo ng Panginoong Hesus. Kayo kaniyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamagitan ng panalangin ni Evangelista Golden T. Almeida. Admission is free. Isang paanyaya. Ikaw ba'y may karamdaman? Katulad ng cancer, leukemia, diabetes, mga karamdamang wala ng kagalingan, bulaga, pipi, bingi, o pilay. Kayo ba'y may marital at mabibigat na problema? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Nais ba ninyong magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Attend Jesus Miracle Crusade International Ministry, Baliwag, Bulacan, Spiritual and Revival Crusade, August 20 and 21, 2022, 1 p.m. onwards at Baliwag Star Arena in front of SM Baliwag. Inibig kayo ng Panginoong Hesus. Kayo kaniyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamagitan ng panalangin ni Evangelista Golden T. Almeida. Admission is free.
paanyaya.